Naapektuhan ang takbo ng pag-iisip at paningin ng isa sa 3 estudyanteng nasagasaan ng SUV sa Pasay. Makibalita tayo kay Emil Sumangil. Papasok na sa kanilang paaralan at tumatawid sa pedestrian lane ang grupo ng mga estudyanteng ito nang masagasaan sila ng paparating na SUV. Sa lakas ng impact, humagis ang mga gamit ng biktima, tumilapon ang 3 nasagasaan at nawala sa frame ng CCTV video. Nangyari ang disgrasyang ito pasado alas 5 na madaling araw nitong January 29 sa Macapagal Boulevard, Pasay. Na ospital lahat ang magkakamag-aral na biktima. Nasa mabuting lagay na ang 2 sa kanila. Pero ang isang biktima, ang 18 anyos na grade 12 student na si Dane Vicencio, hindi lang malalim na sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang naiwan. Yung anak ko, nakakalakad siya. Kung titingnan mo siya, okay siya, pero hindi siya okay. Hindi na siya yung dati. Kung titingnan yung anak ko, wala na yung liwanag sa mata niya. Ayon sa medical certificate, nagkaroon ng pamumuo ng dugo sa utak ang biktima. Naapektuhan ang takbo ng isip at kanyang paningin. Yung anak ko po may post-traumatic amnesia. Yung bawat nangyayari sa kanya everyday, 3 minutes lang yung retention sa kanya. Hindi niya po matandaan kung nakaligo na siya. Tapos yung mata niya po nababanlag po, yung right eye niya. Ngayon lang po niya naidilat yan. Hindi ko po maalala yung mga recent events. Pero yung mga dati po naalala ko. Sa kalagayan ni Dane ngayon, lumiban muna siya sa pag-aaral. Gusto mo maging? Lawyer. Lawyer. Opo. Itutuloy pa rin ba? Kaya ng katawan mo? Opo, kaya po. Ayoko mag-stop ayoko mag-stop. Pero po kung kailangan po, edi okay lang kasi ano po magagawa ko. Di lang ito ang kalbaryo ng pamilya ni Dane. Ang nakasagasa kasi sa kanya na kinilalang si Grace Ann Balendez Calubia. Makaraan daw bayaran ng halos kalahati ng 200,000 pesos na hospital bill ay naglaho na. Sabi mo, tutulungan mo kami. Kaya umpisa pa lang sabi ko, hindi ako magdidemanda, basta tulungan mo yung anak ko. Pero anong ginagawa mo sa amin, di ba? Nagmamakaawa kami sa'yo lagi. Ay, yung pong therapy ng anak ko, every session mga 3,000 siya. 3 times a week yon, so 9,000 na siya. Yung gamot niya para dun sa mga peklat niyang malalalim, 600 parang halos isang gamitan lang siya. Patay ang cellphone ni Calubia ng aming tawagan. Matagal na rin daw itong umalis sa kanyang nakatalang home address sa Mandaluyong. Ayon sa mga residente. Alam ko naman po hindi niya sadya yun, hindi masadya. Pero dapat nag-ingat pa rin. Kasi nasa pedestrian lane naman kami. Tapos tapat pa ng school. Dapat pag-ingat. Pakisagot po yung mga kailangang sagutin. Kasi hindi po kami mayaman. Emil Sumangil, GMA News.